Barangay Diversion, Barangay San Roque. May nakakita sa inyo kagabi doon sa depan. Tumawin pa kayo ng tuloy, ha? Magkaroon ako, ha? Magkila pa kayo ng tricycle. Pero okay lang ho. Dahil sabi ko nga sa inyo, yung mga ayuda, kwalipikado kayo, lalo na ho, yung mga unang nabigyan na hinanapan ng Certificate of Indigency, hinanapan po ng ID, pera po ng gobyerno yun. Pera po ng DSWD. At saka parang pumaparte lang kayo sa pinagbentahan ng fake na sigarilyo. Kaya po, nagkakaintindihan tayo ron. Basta ang importante po, para po sa atin, yung tagubilin po ni Kapitana Imelda, tagubilin ni Kapitan Noge, ano man ang mangyari, magkababayan tayo, magkakasama tayo, ibalik natin sa Kongreso, Doktora Maricel Natividad Magano. Dito ho, hindi na kayo dadayo doon. Hindi na kayo mamamasahe. Isang text lang. Kabarangay niyo si Kapitan Oge, kabarangay niyo si Kapitan, sabihin niyo lang yung pangangailangan, mas madali tayo magkakaintindihan. Iba po yung pamilya, para tayong isang bahay. Yung pangangailangan dun sa bahay, ang alam doon, yung padre, yung pamilya, yung membro ng pamilya. Tayo po yun, tayo po ay iisa. Kaya po, yung mga magkakasama, hindi po naglulukuhan, hindi po nagpapangakuan, dahil tayo po ang simbolo ng ugali ng ating pong mga kalugar at mga kamag-anak. Doon po sa nakita natin sa video kanina, uulitin ko po, nakalimutan lang atang ipaliwanag ni Doktora yung pinagbintangan na naman ng isang magaling na vlogger na ipinatigil daw yung kanyang ayuda at pinahinto doon sa Comelec yung kanyang ayuda. Pero ang totoo nun, Comelec ba na tayo ngayon? Wala akong kakayahan si Doktor na ipahinto sa Comelec. At nadinig nyo naman doon siguro na kanina, itong Comelec na pag nagbigay kayo ng ayuda ay vote buying yun. Kaya ho, pakinggan natin si Commissioner Garcia. Tapos ilang nakita ng agensiya, may mga namimigay ng Facebook addicts at saka akap. On the spot, nakita yung mismo dato na lalaki. Kung nakalimutan yan, ilang pang-show cause order ang ginabas ng Comelec Committee on Contrabigay. Kaugnay sa mga posibleng pamimili ng boto ng ilang kandidato. Kabilang yan, sina Mayoral Candidate Erdino Villas at Vice Mayoral Candidate Edna Carlos Villas mula po sa Bulacau Oriental Mindoro na namigay umano ng 2,000 pesos na kunwari para sa work program ng DSWD. Pinagpapaliwanag din si Rev. Isila 4th District Representative Emerson Pascual na nakakuha ng pera sa dalawang barangay sa Kapag Malaysia kapalit ng suporta sa eleksyon. Kinukunan ba namin pa kaya ang mga kandidato na pinagpapaliwanag dahil sa buloy vote buying? Yan po ang katotohanan, election ba na tayo? Pero yung iba po, nagpapalusot pa rin. Kaya, paliwanag lang din po kung sa ibang makakuha ng ayuda doon. Ulitin ko po, tax po ninyo yun. Pag bumili kayo ng gasolina, bigas, o namang paninda sa supermarket, pero pong value-added tax. At yung tax na yun, binabayad natin sa gobyerno, at yung gobyerno naman po ay binabalik lang sa atin o sa inyo dahil kwalipikado kayo. Pag hinanapan kayo ng Certificate of Indigency, at saka po pinagpirma kayo, hinanapan kayo ng ID, ayuda po yun ng DSWD galing sa National Fund. Kaya po, walang dapat tanawin na utang na loob kay Kong Vlogger. Hindi po si Doktor ang nangako doon sa mga may sakit at sa mga na-hospital. Si Kong Vlogger yun, 2003 pa. 2005 na ho ngayon. Talaga lang hindi totoo sa loob niya yung mga ipinangako.
At doon po, nakita natin yung mga live na pinagkakitaan doon sa mga nasa hospital. Siya po ang magawa nun. Siya po ang nagsabi nun, hindi po tayo, hindi si doktora. Ala pong kinalaman yung mga tiga San Leonardo ron. Naparoon nyo na po yung kanina, kaya hindi ko na ulitin. Sana po, doon sa ating pagsasama-sama, na yung paninira ni Kong Mingming bilang tiga San Leonardo, bayaan yung habaan ko ng kaunti yung sasabihin ko dahil alaraw ko nga ipagawa si Mayor Ella. Unang-una po, nakikita natin yung Seal of Good Local Governance, 7 beses na po yan. Mabusay na pamamahala na galing po sa DILG ang pilian. Sa kapag po kahit minsan wala pa niyan. Yung pinapangako nilang hospital ngayon po, natatamasan na natin yung hospital level 1 na po. At sasamantalahin ko na rin yung pagkakataon yung mga pinapagawa nating building na kailangan din natin tulungan yung tumutulong sa atin. Urunahin ko na po si Senador Bong Revilla, nagbigay ho ng 16 na kwarto na pinakikinabangan niya at kasalukuyang ginagawa. Tagumpay, Naganyo, Special Science High School. Ito po sa diversion. Ang po natin at iboto si Senador Revilla. Binigyan din po tayo ng Senador para makaganti naman tayo ng utang na loob sa tumulong sa atin. Tulungan po natin si Senador Bongo. O kung kayo ang pangkalangka. Si Senador Amy Marcos po, lumalang dito, nilang po, nilang Nina at Nitin Hoson. Kaya po, doon sa mga ibinigay naman dito na ayuda rin. Sinarela no, sinasabi yung totoo. Yung ayuda nila, inigay nilang DSWD. Kaya yung ayuda na napakinabangan ng mga tiga San Leonardo, kay Senadora Amy Marcos, tulungan din po natin at pasalamatan Senadora Amy Marcos. Si Kong Marcoleta po, huwag yung palilimutan. Dahil si Kong Marcoleta po ay 3 beses ko nang nakaka-dinner at nakakarekta ho tayo doon sa pagrekta namin na pag-uusap. Nagsasabi naman din na tutulong siya sa atin dito sa ating bayan. Kaya po, tulungan din natin Senador Congressman Marcoleta. Yun po ang mga kasama natin. Bonus na lang po sila Kiko at saka po si Bam Aquino, si Abalos at saka po itong dating DILG. Tama ho ba? Si Abalos, Senador Abalos. Maraming salamat po sa mga senador na i-endorse ko. Nasabi na po namin kanina si Governor Boy Umali, Vice Governor Lemon Umali, at saka po yung siyempre po kaibigan natin, nag-birthday kanina. Happy birthday at in-endorso po. Happy birthday in-endorso. Kahit na birthday niya sa lahat ng kamag-anak at sa buong Gapan, in-endorso ni Kong GP Pachernos si Dr. Maricel Natividad Naganyo para po dito sa buong distrito. Inibita po kami at nakaharap namin kahit doon sa birthday niya si Governor Oye at iba pang mga kapamilya niya. At yung number 1 nominee na anak niya abogado, in-endorso rin po si Doktora. Kaya tulungan po natin kung ang GP party list. Siguro po, lumalalim na ang gabi. Nasabi ko naman na sa inyo, yung ating hospital na pinakikinabangan natin pare-pareho. At doon po sa hospital na yon, hindi lang naman yung nalaipundar natin at hindi tayo namimili ng pasyente ron. 2-3 beses na naghahatid yung ambulansya nung tiga-Gapan. At meron pong nag-text na magandang loob na tiga San Leonardo or ito po yung sinasabi na welcome kayong lahat dito sa San Leonardo kahit kayo po ay tiga-Gapan. Ito po si Katrina Gabino, maximum hindi ko kilala ito. At saka po yung Kuya Te, hindi ko alam kung Kuya Te yan. May Dede, may wala, may ano. Kuya Te, kakanan. Bawal yan. Yun ho ating mga samahan, mga kaibigan, para sa lahat naman yan. At yung ating pabahay, para sa lahat din po.
hindi ho kandidato yung babanggitin ko na nag-donate ng 2 hektarya dahil nagsubo po sa atin at nagpatayo po ng gym doon sa housing sa San Roque. Yan po ang housing natin sa San Roque. 2 hektarya na itinlate ni Bukal Nito Watco. Kaibigan po natin yung mga Watco. Andyan din po si Vice Larry Watco. Pakitaas nga kamay ng aking kaibigang Vice Larry. Siya ho ang representative ni Bukal Nito Watco. Gano'n po kaganda para kayong sa ibang lugar dahil yan po pwede kayo makitumana, pwede kayo makipitas kung anumang tanim dyan at tabing-tabing ilog ho yan, pwede kayong mamingwit doon sa tabing ilog na paliko po yan. Nagkita ang ilog ng Rio Chico at ilog na papuntang Pampanga, yung Pampanga River. Yan po, ilan lang sa proyekto natin na sinasabi, wala tayong nagawa. Dito po, nagpapagawa tayo ng mga eskwelahan. Tagumpay, Naganyo, Special Science Elementary School, National High School, sa Leonardo National, ayan po, ang Tagumpay, Naganyo, Special Science High School. Ayan po, sa Leonardo National High School, dito po sa poblasyon. Yan po ang mga ilan natin. At dito po, ito po ang magiging permanenteng eskwelahan na ibinigay sa atin ni Senadora Risa Hontiveros. Pero hindi po siya kandidato ngayon. Pasasalamatan na lang po natin. Yan po ang Tagumpay Elementary Special Science School. Yan po ang ating pong hindi ko na ho sasabihin kung saan-saan nanggaling yung lupa na pinagtayuan ng mga eskwelahan na yan. Hindi ko na sasabihin sa pamilya na ganyo. Hindi ko na rin sasabihin si Ninya, hindi pa na po nag-donate na ng lupa. Hindi po kami mag-aagaw ng lupa, nakasigurado kayo, nagbibigay pa. Kaya po, napakaganda ng pagkakataon nito dahil sinabi nila anong nagagawa si Mayor Ella, pero ito po ang katunayan. Hindi po tayo nagtulog. Ginawa po natin ang assignment natin, ginawa po natin yung trabaho natin, dahil alam po, obligasyon ng Mayor na gumawa at tumulong sa kanyang nasasakupan at kung ano ang proyekto, gamitin yung kapal ng mukha ni Mayor Ella para maghingi ng pabor doon sa mga nilalapitan natin mga party list at yung mga senador. Wala hong pondo yung ating munisipyo dahil yung pondo natin kulang na kulang doon sa ginagastos natin araw-araw sa mga pambili natin ng anti-rabies. Malalambing ho yung mga tiga San Leonardo. Mag-aalaga ng puso, mag-aalaga ng aso, pipitikin sa ilong, pipitikin sa tenga, makagating sila. Hanapin ngayon yung ating hospital, mapapasaksak. Ganun ho. Ganun ho ang nangyayari sa atin. Wala ho tayo nahinga na libre. Bibili tayo ng gamot. Meron tayong laboratory ito, meron po tayong x-ray machine, at meron po tayong panganakan. At yung panganakan ho, hindi ko na po pwedeng manganak nang hindi po gagamutin at hindi po ganon. Alam na ho natin yun. At yung pong dialysis natin, hinihintay na lang natin yung notice to proceed. Meron na po tayong kompletong machine dun sa dialysis center. Naipakita na yan nung minsan na nag-live yung ating Vice Larry. Ito po, hinihintay na lang natin yung notice to proceed. Pakikita pa yung makina sa loob. Talagang hahanapin natin yung Vice Larry na mag-live dahil siya ang nagpakita, kompleto na ho ng machine yan, naka-istila na sa loob. Kaya po, andun na lang sa DOH yung ating pong pagpapalagana ng ating pong paggamit ng dialysis machine. Marami pa po tayong pinagawa rito pero umugahin tayo pag isa-isa. Lalo na ho yung mga concreting. At tayo po, uulitin ko, nanghihingi lang. Pero kung bibigyan niyo po muli ng pagkakataon si Doktora, wala na po tayong hihingan. Dahil yung sariling pondo na yun, gagamitin natin dito, uunahin natin ang mga tiga-Senado, ang kapakanan ng ating pamilya, ang kapakanan ng ating bayan. Kaya po yung laban ni Doktora, laban po ng pamilya at laban ng bayan ng San Leonardo. Ilagay po natin, ibalik natin, Doktora Maricel Natividad na ganyan sa Congreso. Para po kayo mismo ang congressman sa distrito. Huwag lang
ho kayo magpapakang Tagalog at magmumura. Huwag niyo lang kung gagamitin yung logo, makamukha lang nagmumura to ng matatas. Dahil hindi po magandang ituro sa ating mga anak. Nung isang gabi, nag-meeting kami, pinadinig namin yung lahat ng mura. 71 ho yun. Ito po isang mura ang inabot natin kay Cook Blagger. Hindi na ho natin kailangan sagutin. Pero natinig na ho ang ina, hindi ko na ho ulitin. Kaya lang ho, doon sa mga pamilya natin, sa mga eskwela, lalo na ho sa elementary, ano ho ba ang tinuturo doon? Good manners and ano good manners and aikala. Ayun ho, hindi ho bad manners at saka wrong conduct. Hindi ho ganun. Sabi nga ho sa English, be fair, be honest, be kind, be true. All of these things, English wera, kapag memory ako, bahala kayo. Will come back to you. Ano, sabi pa, what goes around comes around. Babalik din mo sa ating lahat yan. Kaya ho, yung panluloko ni Kong Mingming, pagpapakaasa, pandilinla, at pag-aabuso, pang-aagaw ng lupa, babalik mo sa kanilang lahat yan. Kaya ho, dapat yan, tapusin na natin at para po mawala yung pang-aabuso at yung pagpapadala ng mga Paskwal doon sa mga tigagapan, doon sa Mangino, yung Mangino po sementeryo, itigil na po natin, palitan na po natin, at bigyan natin ng pagkakataon yung ating sariling bayan. Yung bayan natin na ating kinubuang, bayan ng Senado, laban sa Kongreso, Dr. Maricel Natividad Laganyo. Hindi na po ako pakakahaba, nagkakaintindihan na tayo, kahit mahina yung palakpak, pero tumingin siya na lang. Okay na ba yun, ma? Ang mami niya, hindi pa lang. Isang paliwanag na lang ako. Yung sigurong pagkakataon ka ng butukan. Yung ating destino, hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas sa ating buhay. Pero pag dito kay Ninya, hindi man ho sinasadya, hindi man ho hinihiling. Meron hong pangyayaring napakaganda na hindi naman maganda sa kanila. Dahil ito po yung harapan niya na may roong kaso pala na kasong rape. Darlina Surat Abano against her employer, the petitioner Geminiano Abergas. Ito po ang maganda. Noong November 16, 2009, she was raped by the so-and-so, and she was not able to stop the petitioner from raping her. Ang petitioner po, si Geminiano Abergas, yung kalaban ni Ninya. Tama ho ba? Ito, hindi sila dahil dokumento ito. Kaya kung sasagutin nila, napakaganda rin. Kaya alam mo, kailangan dito, dokumento rin ang sasagot nila. Ngayon ho, ito ho, yung Darlina Surat Abano versus Geminiano Abergas, OMB so-and-so, 0787-K yung kaso. Nagkaroon ho ito ng desisyon. Ano ho yung kaso ni Geminiano Abergas? Pakita mo yung kaso na grave misconduct. Kasama ho nung rape. Ngayon ho, yung rape, syempre, nililitis yun. Hindi ko na ho alam kung anong nangyari ko. Kabila ng partido, ang magpaliwanag, hindi na ako, dahil hindi naman ako ng rape eh. Si Mayor naman ho, hindi ugali ng rape, nanliligaw. Ano ka pa kami ni Doktora? Ano? Pero na. Ay, pumayag dito! Kapulis pa. Pwede naman hong pakiusapan yun sa kaligawan. Bakit ka rin mo? Ano? Di ba? Ayun. Ngayon ho, yung grave misconduct, he is hereby dismissed from the service. Ayun ho. Nagkaroon ho ng desisyon na perpetual disqualification from holding public office and bar from taking civil service examination. Ibig sabihin, perpetual, habang buhay ka hindi uubra
magkonsehal, magkapitan, magmayor, magsenador dahil meron kang desisyon sa ombudsman. Perpetual disqualification. Kahit manager, clerk, janitor, hindi ka pwede magtrabaho. Yun po ang sinasabi ko sa inyo. Ito po, nagkaroon sila ng motion for reconsideration sa Court of Appeal. Ayan po, denied sa Court of Appeal noong 16 May 2013. Ngayon po, nag-file na naman muli, umapila na naman sa Supreme Court. Muli po, ito po ang Supreme Court third decision at ito po lahat na ito as a website, Facebook page ng Supreme Court Ombudsman Court of Appeal. Basta itinay ito yung pangalan Geminiano Abergas versus Surat, yun po kung makikita nyo. Kaya po, malinaw na malinaw. January 9, 2015 na po. The court resolves to consider this case closed and terminated. Sinarado na po. Terminated na. Kaya hindi na po makakaapila. Wala na akong tsansa. Ano ho, ang kasalanan niya? Unang-unang kasalanan, yung pong ang mga pumirma po, Aminita Tolentino, Rosario, at saka po Leon C.R. Himagipa. Kapag ko yung gigibain yung desisyon. Napakatibay po, Himagiba. Malinaw po yung atin. Kaya po, mahirap libain. Kaya po dito, pakita natin yung COC ni Ginoong Jimmy. Ayun po, yung COC nito. Ayan po, Geminiano Abergas. At pansinin niyo po yung page number 16. May tanong po rito. Have you ever been found liable for an offense which carries with the accessory penalty of perpetual disqualification? Ano? Which has become final and executory. Ang sagot po niya, no. Doon pa lang ho, umpisa pa lang, disqualified na. From the beginning, at very start, niloko na yung sarili niya, niloko na yung tao, niloko na yung comedy. Perpetual disqualification. Final and executory, pinakamataas na yung Supreme Court. Pag po ito maas ako sa Supreme Court, sa buwan na yun. Wala na ako sa buwan. Kaya ho, saan ito pupunta? Saan tutungo? Andun po sa COMELEC, binigyan na sila ng 5 days na sumagot. Ito po yung COMELEC na nirapol yung kaso, second division. Ito ho ang nilalaman ng second division ng COMELEC, Geminiano Abergas, Akajini. Yung date po niyan is hereby directed to file a verified answer ng memorandum 5 days, within 5 days. So, nung padala sa kanila, yung po, issue this April 28. Na-receive nila yan ng 29, meron na ho tayong almost 4 days ngayon. Isang araw na lang, baka sumagot na sila. Pero kahit ano isagot nila, wala akong pupuntahan. Kahit ano ho, hindi naman nila sagutin, wala rin pupuntahan. Ang pupuntahan lang ho, yung pamandaan, talaga pong magiging mayor, yung aming anak na maganda, at yun po ang sinasabi kong destino para pagkampun natin, kailangan sa natin iboto, Mayora, Linya, Naganyo, Quezon. Kaya po doon sa pagpapaliwanagan natin, ito po dokumentado. Kaya kailangan pag ikaw ay sasagot, dokumento rin. RTC man lang, o yan ka, or appeal man lang, makakuha ka ng order. Kaya kung wala, alam ko tayo pinag-usapan. Ito naman kung kalaban natin, ginagamit lang naman ng kabila. Ginagamit kong tuntunan para makapag-meeting dito. Pero ano ang ginagawa ngayon ni Kong Limling? Ito pong si Kong Limling, hinahakot, pinapupunta yung leader at saka po yung mga butante doon sa Gapan. Eh yung Ma'am Jimmy, nakikisakay na. Alam nga naman kung yung nakikisakay, siya pa ang magmamanero, siya pa yung nakakaalam, at siya pa yung mauna. Eh nakikisakay ka lang. Ginagamit lang ho yun. Pero wag na ho natin intindihin, kahit iboto nyo hindi natin maiwasan si Linya. Kailangan po lang, iboboto nyo rin. At sino po ang isasama nyo Vice Mayor doon
tungkol sa kay Ninya. Sino ha? Evo, Elan. Kita nyo na. Ako yun. Vice Mayor, tinuro ko kandidato. Vice Mayor ko, Ninya Naganyo Rosol. Kailangan din po iboto. Ako, may kalaban. Hindi ko lang kilala, hindi ko lang alam kung nangangampanya at kung ano ginagawa. Pero siguro naman po, hindi kayo pagpapalit yung record na pinagtiwalaan nyo ng halos 18 taon sa pamamahala, kapatid ho ni Mayor Sani, anak ni Tagumpay, Apeng Ganyo, at yung mga utang na loob namin sa inyo, hindi po namin nakakalimutan magmula sa aming ama, sa aking kapatid, at sa akin po, at sa kay doktora, at kayo po, mamumutangan kami ng loob na seryosohin natin, pagsama-samahan natin, laban po ito lang sa Leonardo, laban natin lahat, malapit na po, itaguyod natin ang pagkakaisa ng sa Leonardo, mahalin natin